Rosalinda. Nakadapa ang katawan niya sa may pintuan ng kwarto niya. Wala nang... Ang hinala nila, siya raw ang nagpasimula ng sunog. Pero sigurado ba kayong si Rosalinda yon? Sa kasamaang palad to eh. Paano niyo nasabi? Imposible na siyang matukoy sa itsura niya. Hindi na makilala ang mukha niya. Pati na rin ang katawan niya. Pero dahil sa ilang detalye, nakumpirma namin na siya si Rosalinda. Hindi! Sigurado kami siya yun, senyora. Hindi! Totoo ba na patay na si Rosalinda? Totoo ba, Lucy? Opo, senyor. Si Rosalinda ay patay na. Tinawagan nila kaninang umaga si Fernando Jose. Pero hindi ako makapaniwala. Kahit ako rin po, pero yun talaga ang katotohanan. Ang anak ko. Ang kawawa akong anak. Huwag po kayong malungkot. Kailangan niyo itong tanggapin. Wala na tayong magagawa. Niloob to ng Diyos. Pero Lucy, bakit? Bakit kailangang mamatay ni Rosalinda? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang dahilan pero kailangan yung tanggapin to. Akala natin malapit na siyang gumaling. Na makakauwi na siya at sa wakas makakasama niya na ang anak niya. Tama na po. Lalo lang ako nasasaktan. Para na rin akong pinatay sa sobrang sakit. Nasaan ngayon sina Fernando at Soledad? Nagpunta sila dun sa ospital. Naiwan ako para kay Erica. Ayoko siyang iwang mag-isa sa kuna. Kawawa naman siya. Hindi na siya ulit mayayakap ng mama niya. Ang bata niyang nawalan ng ina. Soledad. Ang anak natin. Ay, bakit ang tagal nilang bumalik? Baka naman may natanggap na silang balita. Pag sinabi nilang hindi totoo ang balita, pupunuin ko ng bulaklak ang buong altar ng Birhen ng Guadalupe. Huwag tayo masyadong umasa, Florentino. Makinig ka. May sasabihin ako, Bonifacio. May munting tinig dito sa puso ko na nagsasabing hindi pa siya patay. Nabuhay pa rin siya. Anong balita, Papa? Masamang balita. Kinumpirma nilang patay na si Rosalinda. Nakita na nila ang bangkay niya. Wala na bang pag-asa? Wala na po. Baka naman nawawala lang siya. Baka naman tumakas lang siya sa sobrang takot. Tapos hindi niya na alam kung paano siya makakabalik. Pero natukoy na nila ang nangyari sa bawat pasyenteng nandun sa ospital. Kung nakaligtas ba o namatay. Isang pasyente lang po ang nawawala. Siya si Luciana Diaz. Ang hinala nila, nandun pa rin sa gusali ang sunog na katawan niya. Hindi pa nila nare-recover. Pero masakit sa lahat. Yung bangkay ni Rosalinda. Talagang nakumpirma na nilang iyon nga yun. Pero paano sila nakasiguro? Magasing taas lang sila nung bangkay. At bukod doon, yakap-yakap niya yung manika na ibinigay ko sa kanya. Nakita nila yung manika sa bangkay.
Doon sa ospital? Para saan pa? Baka ilibing na nila ang bangkay niya. Ay, sana lang nagkamali sila. Hindi sila nagkamali. Dahil yung bangkay ni Rosalinda, nakita mismo sa pinto ng kwarto niya. Sigurado silang siya ngayon. Kasi nakita nila yung bangkay na yakap-yakap yung manikang bigay sa kanya ni Fernando Jose. Kung ganon, walang dudang siya yun. Ay, kawawang Rosalinda. Sumalangit daw ang kaluluwa niya. Kailangan natin magpunta ron. Doon sa ospital? Para saan pa? Baka ilibing na nila ang bangkay niya. Ay, sana lang nagkamali sila. Hindi sila nagkamali. Dahil yung bangkay ni Rosalinda, nakita mismo sa pinto ng kwarto niya. Sigurado silang siya ngayon. Kasi nakita nila yung bangkay na yakap-yakap yung manikang bigay sa kanya ni Fernando Jose. Kung ganon, walang dudang siya yun. Ay, kawawang Rosalinda. Sumalangit daw ang kaluluwa niya. Palimos po, maawa kayo sa pulubing gaya ko. Visit na yon, ang dami namang pera. Pero hindi man lang marunong maawa sa kapwa niya. Paalam, Rosalinda. Paalam na, mahal ko. Hoy, hindi ka pwede rito. Ako lang ang pwedeng mamalimos dito. Doon ka sa iba. Teritoryo ko to, umalis ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ano ka ba? Pipi ka ba o bingi? Wala ka bang naririnig? Baka naman bulag ka. May nakikita ka? Alam ko na. Sa tingin ko mukhang wala ka sa katinuan mo, tama ba? Sandali, ang ganda mo pala. Sobrang ganda. Rosalinda.